Nandito ulit tayo sa Matalam. Binalikan natin yung XA150WA dahil nung una ang trouble nito walang low. So ngayon, dahil walang available na parts, isa lang yung binili natin ito. Ito yung nakakabit sa high. Kaya ngayon, ang high naman yung wala. So binalikan natin. Bago tayo bumalik dito, nag-order muna tayo kay Triple AL ng mga solenoid. Ito yung mga bago. Genuine siya, kaso naka-neutral packaging lang daw, sabi ni Triple AL. So ngayon, pati rin yung ibang solenoid, papalitan na rin natin kasi hindi na magkapareho yung mga resistance nito. So yan. For today's video, makikita natin ang totoong mga resistance ng bawat solenoid ng isang XCMG. So, ngayon, magre-resistance test muna tayo. So, gamit ang multi-tester, meron din tayong dalang mga spare na sakit para ikabit natin dito kasi yung mga sakit nito ay mga sunog na. So, ayan. Dito muna tayo magsimula. Yan. So sa pagtest nga pala nito mga lods, kailangan nyo lang ay kailangan nyo lang ng multi-tester. So let's go, proceed tayo. Ayan, dito muna tayo mga lods. So kahit saan nyo ilagay yung test probe. Yan. Yan po. Yan. Kasi yung bago nito mga loads ay may 24.6.24.5. Pero dito sa kabila mga loads, dito sa isang solenoid, ito yung umiinit dati eh. So try natin to. So ayan. So makikita natin sa tester mga loads na mababa na yung kanyang resistance tong solenoid na to. Kaya nag-decide tayo na mag-advise sa may-ari na palitan tong lahat ng mga solenoid dito kasi nga kung titingnan natin dito sa bago, ito mga loads, titingnan natin dito sa bago yung kanyang resistance. Ito na sabi. Ito yung bago, compare natin. Yung standard na resistance ng solenoid ng XCMG ay ganito, 24 point something talaga. So may ibang solenoid dito na goods pa, yung iba naman gumagana pero umiinit na kasi mababa na yung resistance. So yan, 24 point something talaga yung ating bagong solenoid. So ito yung susundin natin. So let's go, palit tayo. Bago ko makalimutan, ito yung bagong bagong binaon, placement lang siya. Yan na yung naging resistance ng bagong mga loads. Yan na yung naging resistance niya. Tong naman, tong isa,
nasunog dati kaya wala yung low nito. So kuna natin ng resistance. Wala pa to. Gumagana pa naman hanggang ngayon, pero ito yung dating nakalagay sa high. Ngayon ang high naman yung nawala kasi nilagay ko sa low itong ano. Ayan, wala na siyang resistance. So sa bago, dito tayo sa bago mga lods. Ito yung bago niya. Makikita natin ngayon ang standard na ano niya, standard na resistance ng travel solenoid. Ito yung sa sell ng high and low. Ayan. Yan po, meron siyang 20.4, 20.5. So yan yung naging yan yung standard ng mga solenoid nito mga lods. So sa mga baguhan diyan, hopefully may mapupulot kayo dito kasi hindi talaga yung ano resistance ng bawat solenoid para hindi tayo magkamali sa pag-troubleshoot natin. Ayan, kabit muna natin yung dalawa. Ayan, mga loads. Galing itong China. Bago talaga yan. So, kabit na natin. Tapos palit tayo ng ano, magpalit tayo ng ang tawag nito, yung sakit niya. Palitan natin to kasi baka maging ano pa, dahilan ng ground. Ayan mga lods. So itong sahay, okay na yan. Goods pa naman. So kabit lang natin. Itong salo, ito yung lalagyan natin ng bagong sakit mga lods. Tigas na yung mga wire. Yan. Baliktad. Pagkabit nito mga lods, kailangan maiba yung tamang ano, tamang posisyon tong mga wire na to. So ganyan. Ito yung lock sa ibabaw. So itong green para dito sa puti. Ito namang pula para dito sa itim. So ganyan lang mga lods. Kunting tips lang yan.
Yan. Balutin yung maigi goods. Yan. Ayan. May bagong sakit na tayo. So, tayo dito.
Ayan, ito yung mga bago natin. Ito yung mga bago nating dating. So, ikabit natin. Yan na lang ng mga lock. So, take note lang po, wag lang po masyadong mahigpit. Kasi holder lang po 'yan. Dapat paghigpit sa mga solenoid mga loads, tamang-tama lang. Huwag yung masyadong mahigpit, huwag rin yung masyadong maluwag. Yan, ganyan lang mga loads. Shoutout nga pala sa ng ating mga subscribers, lalong-laro na kay Sir Lorin dyan sa Delta. Oh, sir, mabuhay ka. Sana dagdagan pa yung dalawang kubil ko na naayos mo dyan, sir. Saka sa lahat na rin yung mga subscriber din yan. Shoutout sa inyong lahat. So, alam nyo na kung sino kayo, mga boss. Saka thank you sa lahat ng walang sawang suporta nyo, guys. Maraming salamat talaga. So, ayan. Kabit natin uli yung mga sakit loads. Oh. Yan. 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 Ayan na mga loads. Tapos na tayo dito. So, tayo dun sa kabila. I-off na.
guys, pinalabas na ng operator natin ang unit. Ayan. Yun. Okay na yung high ng unit natin guys. So yun lang. So sana po may natutunan kayo sa video natin ngayon. Hopefully po makuha na ng idea yung ano natin, yung repair natin para na rin po sa mga baguhan na hindi pa nila alam na paano magkuha at mag-compare ng continuity sa bawat solenoid ng ating XCMG. So yun lang po guys, sa mga bago lang po sa channel ko. So please don't forget to share and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para na rin po maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ni Pobreng Mekaniko. So yun lang po. Maraming salamat and good day sa ating lahat. Thank you. So yan na guys. Yan na. Ang laki na ng ngiti ng operator natin. So ito yung kanilang bossing dito. Okay. So yun po. Goods na yung unit natin. So, tatakbo na ng mabilis. Ayan. Ayan po mga loads. Yan na. Goods na yung operator natin. Oh, unsa may istorya ni mo ng Triple L? Ha? Okay na. Goods na, goods? Oh, good. Goods. Okay. Goods na mga loads. So, thank you. Bye-bye. Yan. Yan yung ginawa natin na unit mga loads. Oh. Thank you. Triple L. Thank you talaga. Thank you talaga Triple L.